So, ang atong wali karon mga kaigsunan is entitled The Theology of Full Potential. Lagyan na mga kaigsunan no? So, mga kaigsunan, last week is katong culmination ang atong camping mga kaigsunan no? Atong federation mga kaigsunan nahuman pag Sabado. And during that Saturday, dear brethren, Kahulog Adventist Youth Organization, naghimo siya o election sa new officers na to. And praise the Lord mga kaigsunan, God has given me the opportunity to hold a position dito, which is treasurer. And tungkol na mga circumstances, mga kaigsunan, God entrusted me to make this message entitled The Theology of Full Potential. It is intended para sa ating mga batato. But before we start our message today, I request everyone to please bow their heads with me as we pray. Let's pray. Our dear kind, loving Heavenly Father, O God, I pray that you will be with us tonight. Help us, O Lord. Open our hearts and minds so that we may be able to learn and take and apply these lessons that we hear today in our daily lives. Help us and pour your Holy Spirit upon us. So I ask in the loving name of Jesus. Amen. So kung may mga full potential mga kaigsunan, what does it mean? No? Full potential. What is the first thought nga mo comes in your mind? Okay, let me answer the question mga kaigsunan. Based sa ginon sa internet mga kaigsunan, no? Ang full potential sa Bisaya pa is ang pinakataas na level na imong maabot sa imong kinabuhi mintras buhing pa ka. That is the meaning of full potential. Kung atong ibutang sa sense sa spiritual things mga kaigsunan, in a spiritual sense, reaching your full potential means maabot nimo ang plano nga gianda sa Ginoo kanimo. Ang level, ang status, ang potential nga gihatag sa Ginoo nimo imong maabot before ka mopanaw sa kalibutan. That is full potential. But next slide please. But mga kaigsunan, it's sad to see diri sa atuang current times, there are a lot of buried potentials. No? Kita as isip mga ginikanan, no? Mga ginikanan. Isip mga ginikanan, gusto kita na atong mga anak mahimong competent. Ang gusto kita na atong mga anak mahimong magamit sa simbahan. Kabaw mo wali, may mo play of instruments, may mo lead sa mga batanon, maayo mo kanta, maayo mo hipo ang mga programa ng mga initiatives na magamit sa simbahan. But it's sad to see, especially sa atong mga youth karon mga kaigsunan, the potential that we plan nga at ilang abton isip mga ginikanan mga kaigsunan, wala din na naabot. Kaya tungkol guro sa mga wala kaayo igamit ang ilang time o sakto. Tungkol guro din kayo sila disiplinado. Tungkol guro wala kayo sila na pray o ayaw mga kaigsunan. And one of the reasons mga kaigsunan nga no mahitabo ni kay as you can read, many young people feel that spiritual life and ambitious life are separate. We think being humble means being mediocre. So may Bisayaan na mga kaigsunan. Kasagaran sa atong mga batanon karon mga kaigsunan, kahuna-huna na ang pagiging competent sa spiritual life is lahi siya sa atong ambitious life. No? Pasabot, di lang mo, we often think na, di lang mo, storya ay kay, usahon na nga, mahal ka masturya, pero di ka malangit.
Kung saan mo na lang, may ka mo ganda, pero di ka malangit. Kung saan mo na lang na, may ka mo lead, pero di ka malangit. That is often the mindset sa atong mga panatong karon mga kaigsunan. But, ingon diri sa mga kaigsunan, spiritual competence and ambitious competence, are joined together. No? Being humble does not mean being mediocre. Next slide, please. Atong nanaon mga kaigsunan, the parable of the talents. You can read it in Matthew 25, verse 14 to 30. Ang parable sa talents mga kaigsunan talks about 3 servants na ihatagan o mga handit sa master. And out of those 3 servants mga kaigsunan, 1 servant, itagaan o pila ihatag? 5? Igaan o 5 mga kaigsunan. Ang kana ng 5, iyang gigamit, iyang gitrain, iyang gipractice, o kahimo siya competent mga kaigsunan. And as a result, didaghan ang iyang talents mga kaigsunan. The second servant, pila gihatag? 3. Ang 3, mga kaigsunan ng ihatag, gigamit, gitrain, gipractice, o di-multiply ini mga kaigsunan, o kahimo siyang competent. Dinambog siya mga kaigsunan. But the last servant, which was given 1 talent, buried it. Iya gilubog mga kaigsunan ng iyang talento, wa niya gamita, wa niya i-train, wa niya i-practice, wa ni lambog, o wa siya nahimong competent mga kaigsunan. Next slide please. The lesson here is, the master was most disappointed, not by the servant's sin, but by his inactivity. Unsa may nahimong sala sa servant nga gitago ang iyang talento mga kaigsunan? Nahimo ba siya sala? Mao ba yung kalagutan sa master? Na in that context mga kaigsunan, maybe not. But in that context mga kaigsunan, naglagot ang master mga kaigsunan tungod kay ang talento nga gihatag niya, wa niya gamita. Inactive mga kaigsunan. Next slide please. To support that point, Ellen G. White says mga kaigsunan, diri sa iyang libro sa Christian Education, nagaingon, in order to be agents for God in the work of elevating minds, the workers must be educated and trained. They must acquire mental discipline by putting into exercise their God-given ability, learning all they can, and becoming intelligent, that they may impart knowledge to others. So may pasabot na mga kaigsunan. So lingon sa Ellen G. White mga kaigsunan, na in order for us to be effective missionaries sa Ginoo, in order na kita magamit sa buhat sa Ginoo most effectively, dili lang willingness ang kailangan sa buhat. But what else? Competence. No? Kailangan na maayong mga kaigsunan. Kailangan na edukado sa mga happening sa kalibutan. Kailangan na train sa mga kalihukan sa kalibutan. Aron po, na we must put all effort into learning the ways of the world, mga kaigsunan. Aron, mahatag nato ang atong mahatag dira sa mga atong gi-mission. Impart knowledge to others. Next slide, please. Note, biblical humility isn't thinking less of yourselves. It's thinking of yourself less and your purpose more. So this means, mga kaigsunan, na kung gusto na being humble doesn't mean, mga kaigsunan, na di na ka malikamot na ma-improve ang imong life. Di na ka malikamot na ma-improve ang imong skills. Kundi, malikamot ka ma-improve imong skills, but you have to think less of your achievement and more of your purpose. Putting God first, tungod kay hatag na diya sa imong. Okay, next slide please. I have
around 10 minutes more. Okay. The three pillars of the theology of potential. The first, gift versus skill. Second, skill as a bridge to service. And then third lesson, blessing in competence. No? Next slide, please. Dirita sa gift versus skill, mga kaigsunan. God provides the raw materials, the gift, but we provide the refinement. Hatagan ta sa Ginoo, mga kaigsunan, o resources. Tagaan ta niya gasa. But, just like the parable of the talents, ato ang trabaho is not just to receive those gifts, but to refine those gifts. Ano sa pag-refine? Train yourself, practice more. Aron po, mga kaigsunan, mamaayo ka. Next slide, please. God gives the soil and the seed, but the harvest requires the farmer's labor. Next. Ani, application, mga kaigsunan. What does it mean? Gift versus skill. If God gives you a voice, that is a gift. You have the duty to learn how to speak. Kailangan ka malikamot na makabaw ka o saon pagbali. Kailangan ka malikamot makabaw o saon pagkanta. Kailangan ka malikamot o saon pagdali sa imuhang mga fellow men using your voice. If God gave you a mind for logic, which is a gift, ang imuhang duty is to learn how to solve problems. So this goes to show, mga kaigsunan, nga ang Ginoo iko lang siya mohatag o mga gifts nato. But we have the responsibility nga di pasagdan nga gift, kundi atong panikamutan sa ato pinakakusog nga kusog, mga kaigsunan, nga mahimo ng excellent in using that gift aron po magamit nato sa buhat sa Ginoo. Next slide, please. Next, dali. Skill as a bridge to service. We all have this, mga kaigsunan. We often want to help people, but we lack the competence to do so effectively. Na-feel na ninyo, mga kaigsunan? Natay willingness, mga kaigsunan, musipisyo, mapagamit sa Ginoo. Pero, o i-approach na, mga kaigsunan, ikaw wali sa divine. Usay, makabaliban na, mga kaigsunan, kaya tungod, we feel na di ta competent. Kung dili, mga kaigsunan, it does. Pero it doesn't end there, mga kaigsunan. God gave us time. No? Ang Ginoo gahatag nato og oras. And in using that time to train ourselves to be competent in His ministry, we will be effective sooner or later. With prayer and willingness, we will be effective. Next. Kani mga kaigsunan. Excellence gives you a seat at tables where your testimony can be heard. Now, dili ni sa pag-insulto, mga kaigsunan, pero let me ask you a question. In comparison lang, aron himawa na ito ang lesson. If naayo sa ka-event, mga kaigsunan, no? And kung ibon, ang marketing, mga kaigsunan, there are two events, separate events. Ang kanina event na usa, ang speaker na to is ang pinakadato, ang pinaka-righteous, ang ginatagaan o daghan kay mga blessings sa Ginoo. Pinaka-competent, pinaka-bright, si Solomon ang ato ang speaker dili nga event. But this event nga simultaneous, mga kaigsunan, napoy speaker, mga kaigsunan. Ang kani nga speaker, unsa? Kani di dago, di sa public. Nagkabisyo. Nga ta. Ang kanina speaker is dili kay siya competent, mga kaigsunan. Unsay kaliyon nimo nga aton? Ang katong si Solomon or katong sa kataw? Reality, mga kaigsunan.
Solomon, mga kaigsunan. So, maunang pasabot, mga kaigsunan. Excellence gains you sit at tables where your testimony can be heard. One example of this, mga kaigsunan, is usa sa ako ang mga classmates, no? Ang ako ang classmate, mga kaigsunan, is the valedictorian sa among class. And doon na mga kaigsunan, nihimo siya o usa ka event. And then, because of his reputation, mga kaigsunan, kay gigasa sa Ginoo sa iya mga kaigsunan, itugyan sa Ginoo sa iya, tungod competent siya, tungod maligamot siya sa iyang academics, daghan ni adto sa event kung naka-fundraise sila para gamiton sa usa sa mga projects nga gihatag dito sa eskwelahan. Excellence gives you a seat at tables where your testimony can be heard. Next slide, please. One of the famous examples of this, mga kaigsunan, Daniel wasn't just a man of prayer. Dili na siya willing, dili na siya may mampo. Nakabutang dito sa Daniel. He was 10 times better than others in knowledge and skill than all of the other magicians in Babylon. His excellence gave his faith a platform. O atong muna o si Daniel, dili siya 10 times better. Dili siya, wa siya gigaan sa Ginoo. No, gigaan siya sa Ginoo of knowledge, gigaan siya sa Ginoo of wisdom, pero wa niya gi-exercise, wala na develop. Gaan ka sa opportunity sa team, mga kaigsunan, to be a high-ranking officer? I think not. So that is our responsibility. Daniel wasn't just a man of prayer. He was 10 times better in knowledge and skill than all the other magicians. Therefore, he was given a platform to speak about God's love because he trained himself with prayer and surrender sa iyang skills and knowledge. Next slide, please. Last lesson. Okay, 2 minutes. Blessing in competence. God is a rewarder for those who diligently seek Him, and that diligence includes the mastery of our work. When we sharpen our skills and operate with excellence, God opens doors of materials and territorial blessings that are close to the slothful. Sa Bisaya pa mga kaigsunan, ang Ginoo mohatag sa mga maligkamot o mga doors of opportunities nga dili niya ablihan sa katong mga wala maligkamot. Next slide, please. In Proverbs 12 verse 24, the hand of the diligent will rule, while the slothful, which is tapulan mga kaigsunan, will be put to forced labor. Okay, last verse. Deuteronomy 28 verse 12. The Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain of your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. So may pasapon natin mga Israel. Next slide. Ang Ginoo dili makapanalangin sa katong walay capacity mo receive sa panalangin. If we have no competence or skill, there is nothing for the blessing to stick to. No? Competence is the container that holds the material blessings that God wants to pour out. Next slide. Application. Sa ako ang lesson where competence brings blessing. O gusto ka itong competent na student mga isunan, ang blessing, scholarships or material blessings will follow. Next slide. If you are a competent employee, ang blessing, promotions and raises, materials blessings will follow. Next slide, please. The main thought here, God grants the resources to the competent because He knows
He can trust them to manage and multiply what He gives, mga kaisunan. So, to summarize all this, mga kaisunan, it's not being competent, dili na kalibutan, mga kaisunan, doesn't mean na imong kaugalingon ang mapataas. Kundi, imuhang gigamit ang gasa sa Ginoo into good use. Imong gigamit ang tanang oras nimo aron mahimo kang effective nga minister nga mo hatag sa mga kinahanglan ngod sa uban pinaagi sa gasa sa Ginoo. And the last slide, please. We should remember that biblical humility isn't thinking less of yourself. It's thinking of yourself less and your purpose more. So I hope, mga kaisunan, that this message will be implanted in our hearts and minds. And we will realize, mga kaisunan, the great responsibility that we have. The gift that God has given us are so many. And we have the responsibility to develop those skills, and return it back sa ato Ginoo. This is my prayer and God bless us all. Kahigalo sa paggamit sa mga talento. Hindi na may gugong mga talento na hindi paggamit o nakita na ako ay gamit sa paggamit ko sa Ginoo. Si Mets, mga batang tanan na paggamit ko sa buhat sa Ginoo. Kaya, may mula na karoon ang batang ang gamiton para sa pagkay sa ilang talento, paghatag o talento. At kung kailangan ka tulog, yung gamiton na imong unom. Kung kailangan lima na yung natulog, magdaghan ang iyong talento. Kung di na yung gamiton na